Ah, nasa huling part na tayo ng series ng I Am series. Praise God. Magandang hapon po sa ating lahat. Pag ito yung topic, lagi ko naaalala yung nung ako po ay elementary. Kasama noon, ewan ko po sa inyo. Pero dun sa eskwelahan namin, meron kaming gardening. Tapos, kanya-kanyang plot, gagawa ka ng plot. Yung plot, pahabaan. Tapos, patataasin mo yung lupa. Pipili ka kung ano itatanim mo, kung kamote, kung yung sili, okra, kamatis, tapos pechay. Yan. Tapos meron yung parang pa-contest, gano'n. Ako gusto ko yung yung kamote. Madali. Pangalawa, hindi lang yung nasa taas yung pwede mong i-harvest, pati nasa ilalim. Tapos ang pinambabakod naman yung kamoteng kahoy. Naranasan niyo yun sa probinsya, no? Yeah. At least, hindi pa uso Pokemon nun eh, kaya marami pang time para magtanim. Yan, tapos aakyat ka ng puno ng aratilis. Tapos nung napunta kami sa Quezon City, yung lupa na tinirhan namin doon, malaki. Tapos meron kaming 5 kay dito, mga ilang puno ng mangga. Tapos sa puno ng mangga sa ilalim merong baboy, pig. Pero si Bogart, si Bokyo, kasi pinapangalanan namin yung mga big eh. Tapos pag hapon galing sa school, tapos sa palengke, manguha ko ng kaning baboy. Yan. Yung ganong. Tapos, may padaus-us doon medyo baba. Doon naman nag-aalaga ng itik. Tapos meron akong 45 days. Yan. Yun yung mga games noon eh, no? Tapos pagka hapon, medyo gusto mong magtinola, aakyat ka sa puno. Yung mga manok na di ba matutulog yun? Kukunin mo. Ngayon, dahil madilim, di mo alam kung sa'yo o sa kapitbahay. Nakuha ko minsan. No? Anyway, itong Jesus the Vine, no? Pinag-uusapan po rito yung fruitful living. Paano ba tayo mamumuhay ng mabunga? Alam niyo po yung bunga, isa sa mga obserbasyon mo sa bunga, walang sanga na namunga na nakinabang sa kanyang sariling bunga. Tama ba yan? Diba? Yung bunga ay laging para sa iba. Diba? Tama ba yan? Kaya minsan pinapatuan. So, at sa pagpamumunga, merong mga proseso, di ba? May mga proseso. Dito sa ating binasa, ang makikita natin next. Okay. Sa proseso na 'yon, ayon sa binasa natin, ang Father ay ang gardener. Si God the Father ay gardener. Wala sigurong gardener na gustong masira ang kanyang halaman. Walang gardener na ang gusto ay hindi mamunga ang kanyang tinanim. Walang gardener na gustong malugi. Di ba? Maaga yan, o kunyari farmer, di ba? Maaga, tinitignan niya yung halaman niya, inaalagaan niya, ini-sprayan, nilalagyan ng fertilizer, lahat na. So, walang gardener na gustong matalo. Diba? So, dito pinapakita na ang Ama ay ang ating gardener.
Sabi ron, I am the vine and my Father is the gardener. Alam niyo po, napakalaking relief iyon na alam mo na ang Diyos ay isang gardener. Kasi ang gardener nagkukultivate, hindi naninira. Diba? Ang gardener, nangangalaga, hindi kanya ilalagay sa isang kalalagayan na alanganin. Okay. Tapos, ang gardener, sabi ro sa verse 2, He casts off every branch in me that bears no fruit. Yan. While every branch that does not bear fruit, He prunes so that it will be even more fruitful. Merong process para daw tayo maging fruitful. Sabi dito, merong pruning. No? Dapat natin i-appreciate na yung process na yon ng pruning ay meron ding sinusundan na process of cleaning. May mga pagkakataon sa ating buhay na may tinatanggal ng Diyos. Sino sa inyo nakaranas ng pruning process? Maaring naputol na relasyon, na walang hanap buhay, may mga gano'n, no? Ang tawag doon ay pruning process. Okay. Sabi na sa verse 3, you are already clean because of the word I have spoken to you. Pruning process ay nariyan hindi para sirain tayo. Sabi dito, these are not to destroy nor harm us, but to prepare and capacitate us to our fruitful living. Gusto kasi ng Diyos na una, malinis ka. Pangalawa, maging handa ka. Kaya nga sinabi ko kanina sa inyo, ako'y nakapag-alaga ng kamote. At pagka tinalpusan mo yung kamote, hindi namamatay. Yung kamoteng baging, umusbong pa, gano'n, no? At mas lalong bumibilis. Di ba? At meron kaming mangga noon, kailangan pagka medyo mga Disyembre, dilinisan mo na, tatanggalan mo na ng mga sanga-sanga. Kasi pagka hindi mo tinanggalan, hindi mamumunga. Di ba? Alagaan mo pa, tapos pauusukan mo pa, di ba? Yun. Kaya ako, nagluluto ako ng kaning baboy doon sa ilalim ng punong mangga. Kasama na yung pausok doon, tapos sa gitna ng dalawang punong mangga, may bayabas. Yun. Oo. So, i-appreciate natin yung process. Ngayon, ano ba yung process na yun? Bakit ba nagkakaroon ng pruning? Next slide please. Tingnan natin yung pruning. Sabi doon, meron daw 3 aspeto ang pruning. Bakit pinuprune yung halaman? Meron nga akong nabasa, ang dami-daming dahilan bakit pinuprune yung halaman. Pero, merong 3 na lutang. Una, para, to train. Diba? Makikita natin yan kahit sa hindi namumungang halaman. Kung ito ay bonsai, di ba? Yung bonsai, tinitrim mo, tinatanggal mo yung mga, para siya manatili doon sa kanyang laki. Pero yung mga puno, tinitrain din, kaya mo siya pinuputulan para saan ba dadako yung mga sanga. Pagka yung sanga ay mali, pupunta doon sa kabilang bako, din tinatanggal mo na ron. Para dumating ang araw, hindi na kayo magtatalo sa bunga. So, tinitrain. Yung pruning process ay training process. At paano yan sa ating buhay? May mga pagkakataon na akala natin may nawawala sa atin, pero sa totoo lang, God is training us and preparing us for greater things. Dahil minsan, hindi niya tayo mabigyan ng gusto niya talaga dahil meron kang pinagkakaabalahan. And then God, ang Diyos ay tinatanggal tayo doon, hindi para saktan tayo, hindi para mawalan tayo, kundi para i-train tayo. At minsan, masakit sa una dahil pinupugutan nga tayo. Dito? To train us. Second is to stop the poison. Bakit po? Kasi pag may bulok, di ba, kunyari, patay na yung sanga, nakapatong lang. Tapos kumukuha pa yun ng
Diba? Kumukuha pa ng sustansya. At maraming pagkakataon na maraming bagay sa ating buhay na kumukuha ng ating time, kumukuha ng ating talent, kumukuha ng ating treasure, at minsan nagiging poison na sa atin. Diba? May mga pagkakataon, even yung lifestyle natin kailangan mabago. Bakit ho? Kasi nga, nagiging poison siya, hindi nagiging blessing. Let us always remember na tayo ay ginawa ng Diyos upang maging pagpapala sa iba rin. Yun yung rason bakit tayo nagkakaroon ng prutas. Pangatlo, to improve the fruit-bearing capacity. Yung kakayanang mamunga. Yung kakayanang tumanggap. Dahil pag masyado kang okupado, maaaring hindi mo marinig ang pinagagawa sa iyo ng Diyos. Bakit minsan may nawawalang relasyon? Baka kasi yun ay kumakain ng iyong relasyon sa Diyos. Diba? Pangalawa, bakit minsan Lord, gustong-gusto ko ito Kasi maraming bagay sa ating buhay, parang dahon. Ang dahon ay cosmetics. Minsan akala natin kailangan maraming dahon para tayo mamunga. Pero may mga pagkakataon na mismo yung dahon na akala natin dahilan para tayo mamunga ay nagiging hadlang para tayo mamunga. At therefore tinatanggal ng Panginoon. Nakuha ho ba natin yun? Marami yun sa buhay natin May mga pagkakataon na kailangang mawala sa atin ang mga bagay minsan na mahal na sa atin dahil may mga pagkakataon na yung akala nating mahal sa atin ay hindi talaga importante. Dapat hindi maagaw ng mga urgent things ang mga important things. Di ba meron mga urgent Akala meron yung mga biglaang dumarating. Pero tanong, yun ba yung dahilan bakit ka narito? Yung purpose ko sa buhay, di ba yung mga gano'n? So may mga urgent things, meron mga nagpa-pop up at minsan nakakakuha sa atin ng atensyon. Lagi natin tatandaan, ang Diyos natin ay gardener at ang Diyos na yon gusto tayong maging mabunga. At may mga pagkakataon, dahil gusto nga niyang maging mabunga tayo, nawawala ang mga bagay sa atin. Parang ako, nawala yung aking sermon outline, pero mabuti yun. Kasi, naiwan ko pala sa bahay. Pagbukas ko kanina sa wala. At actually, itong ang outline na ito, ilang beses ako nakapag-send kay ate, kasi pinuprune din. Ang dami na yan. No? There are times kasi mayroong mga akala mo, kailangang marami para magluto, pero mayroong minsan, isa lang ang kailangang puntos. No? Makita natin na ang Diyos natin ay gardener. At yung purpose niya is for us to be fruitful. At dahil doon, kahit na meron siyang tinatanggal sa ating buhay, alam natin maganda yung purpose niya. Hello? During the process, masakit. Di ba? During the process. Pero yung mga process na yon is in order for us to be clean, to be prepared, no? To be cured also. Yung curing. Nabasa ko pa doon sa sa isang site ng gardening. Kasama pala, bakit minsan pinuprune para i-cure? Para i-cure yung halaman, pinuprune ng gardener. Para yung sakit, maaari may sakit yung dahon, may sakit yung sanga, tinatanggal para hindi mahawa at para kang mamunga. Amen ba? At minsan sa ating buhay din, mayroong ganoon. Nagiging poison ang mga bagay na akala natin pagpapala. Sometimes it destroys us. Minsan ganun yung tingin natin blessing pala ay poison. And it's poisoning us, destroying our character, even destroying yung pinakamagandang relasyon. Diba? Nadi-destroy. Bakit ho? Dahil sa mga bagay na cosmetics, yung mga nakapatong lang sa atin. Okay. So the process prepare us to bear fruit. Now, pruning and cleaning is not to reduce us.
but to improve us. That will enable us to multiply. Tinatalbusan tayo, hindi para tayo mamatay, kundi para tayo magkaroon ng buhay. Di ba? Amen. Next slide. Pangalawang puntos, sabi ron, affix ourselves to Jesus. To the vine. I-affix natin ang ating sarili. Huwag lamang ho tayong nakapatong. Dapat tayo nakabaon. Ang walang nakapatong na magiging mabunga, yung mga nakabaon lang. Yung mga naka-plug in lang. Dahil kahit na itapat natin yung ating cellphone sa power outlet, kung hindi yan naka-plug in, wala papasok na power. Amen ba ron? At ganun din sa atin. Kung superficial lang yung ating relasyon sa Panginoon, hindi tayo makakahigop ng pagpapala galing sa Kanya. Ano sabi dito? Remain in me and I will remain in you. No branch can bear fruit by itself. It must remain in the vine. Manatili kayo sa akin at mananatili ako sa inyo. Hindi kayo mamumunga kung wala sa akin. Dapat naka-plug in tayo sa source. Amen ba ron? Amen. No? Ipa-plug in tayo doon sa source. No? Yung fruitfulness is a byproduct of our deep relationship with Jesus. Sabi dito, fruitfulness is result of life yielded to Jesus. Nagiging mabunga tayo hindi dahil magaling tayo, kundi dahil nakadugtong tayo sa Panginoon. Amen. At dahil doon, hindi tayo makapag, mas malaki bunga ko sa'yo, mas malaki bunga ko sa'yo. Hindi, dahil lamang tayo doon sa nasisip nating nutrients mula sa Panginoon. Amen ba ron? Lahat ng blessing kasi galing sa Panginoon. Life and blessing galing sa Kanya. Kaya sinasabi niya, manatili ka sa akin, magiging mabunga ka. Pagka hindi ka manatili sa akin, matutuyo ka, at hindi ka magbubunga. Kahit na ang akala mo malaki yung pagpapala mo, maaari niyang mawala. Bakit? Kasi ang source nasa Panginoon. Amen? Hindi sa work natin, hindi sa kung ano man dito, kundi sa Panginoon. Yan. No? Remain in Him, and then, ano sabi ron? Yung life niya will run through us. Kaya ang ganda ng parable na ito, pinapakita nito, yung sanga talaga nakarely lamang sa puno. Amen ba ron? No? Ganun mo tayo. May mga pagkakataon talaga na nagkakaroon tayo ng panahon na akala natin tayo na yung pinakamagaling. Bakit? Kasi mataas tayo eh. Wag po, nakatuntong lang tayo sa vine. Di ba? Nakatuntong lang tayo sa vine eh. Nakatuntong lang tayo. Nakatuntong lang ho tayo. Yung sanga, yung blessing niya nakatuntong doon. Yung light natin nanggagaling sa Panginoon. At yung mga sobra doon sa pagpapala, nagiging bunga. Di ba ganun yung sa biology class natin noon? Nakakapag-produce dahil may sobra, kaya ka nakakapamunga. At ganun kasi yung dinisenyo tayo ng Panginoon para maging channel of blessing. Panghuli, next slide please. Apply the power of the words of the prayer at faith. Sabi dito, if you remain in me and my words remain in you, ask whatever you wish and it will be given you. This is to my Father's glory that you bear much fruit, showing yourselves to be my disciple. Tingnan nyo ha, God wants us to bear much fruit. Gusto ng Diyos na maging mabunga ang buhay natin. Gusto ng Diyos na maging mabunga ang buhay natin. Gusto ng Diyos na maging channel tayo ng pagpapala. Kasi yung bunga ay source na ano. Walang puno na kumain ng sarili niyang bunga. Hello? Lahat ng bunga ay pagpapala para sa iba. Lahat ng bunga ay para mag-multiply. Di ba? Kaya ka namumunga dahil sobra-sobra ka. At gusto ng Diyos yun. Gustong-gusto ng Diyos na pagpalain tayo.
baguhin tayo, yung karakter natin mabago. Kasi dalawa yung klase ng bunga eh. Na makikita lang sa Biblia, yung bunga ng banal na espiritu, bunga ng kaluluwa, no? At bunga ng buhay natin, ng bagong buhay. God wants us to bear much fruit. Ano lamang ang gagawin ng sanga? Hindi ba ang sanga kailangan lang niya mag-remains? Hindi niya kailangan mamuhay na maraming struggle. Sa Bisaya pa struggle. Hindi natin kailangan marami. Nag-struggle ka. Ang kailangan mo lang daw ay mag-remain sa Kanya. Amen ba ron? No? The branch don't have to struggle to bear fruit. All it needs is to remain. All it needs is to remain. So we must believe that it's God's desire for us to bear fruit. He will do all He can, even taking something na akala natin ay mahalaga. Minsan, yun nga babalik ulit tayo sa pruning. Dahil gusto ng Diyos na maging mabunga tayo, may mga pagkakataon na tinatanggalan niya tayo. Diba? Minsan, may hirap yung ganun, diba? Tatanggalan ka para ka maging mabunga. Kasi ganun yung prinsipyo, diba? Para dumami yung sanga, talbusan mo. Ano ang nangyayari doon? Kasi nagkakaroon tayo ng wisdom, nagkakaroon tayo ng strength, nagkakaroon tayo ng capacity to bear fruits. Nagkakaroon tayo ng capacity to bear fruits. No? God wants us to bear much fruit. And believe it. Yung kanyang purpose, manampalataya tayo doon. Ayaw ng Diyos na masaktan tayo, pero may mga pagkakataon nangyayari at dumaraan tayo sa masasakit na pangyayari. And we don't have to struggle. Ano yung purpose of fruit? Yung fruit ay sign ng buhay. Yung fruit ay sign ng authenticity. Yung fruit ay sign na hindi lamang tayo nakaligid, kundi nakalubog tayo sa source. Kumusta po yung ating prayer life? Lahat ata ng relasyon ay tumatatag sa komunikasyon. At yung pagkatapos na sabihin ni Jesus, yung pamunga, ibinigay niya yung pangangailangan ng pananalangin. Diba? Kailangan niyang manalangin. Apply the power of prayer. How is our prayer life? Minsan kasi akala natin, gusto ng Diyos na pabigatin yung buhay natin. Hindi ho. Gusto ng Diyos gawin tayo mamuna. At kung nagdaraan man tayo sa mga pruning process, sa process ng tinatawag na testing, sa process na kung saan nababawasan tayo, sa process na kung saan parang nawawalan tayo, wag po tayo sumama ang loob. May pagkakataon na kailangang linisin ang kwarto para magkaroon ng mga bagong gamit. Bakit hindi ka na makatanggap ng bago? Kasi punong-puno ka na eh. Kasi bait na yung amo. Diba ganun? Kaya tinatanggalan kasi nga wala ng space. Wala ka ng space. So mga kapatid, ang alagaan natin yung ating relationship kay Jesus. Alagaan natin yung ating relationship sa source. Alagaan natin yung word sa atin. Sabi na, if you remain in me and my words remain in you. Yung devotion. Kaya dito papasok pa rin yung basic eh. Read your Bible, pray every day. Read your Bible, pray every day. Pray every day. Pray every day. Read your Bible, pray every day, and you grow. Diba? Basic talaga. So, at ganun mo ang Panginoon. Pag tayo mo ay nagnanasang lumago at gusto niya tayong palaguin, mangyayari yun.
Huwag po tayong masaktan at masasaktan naman talaga tayo. May mga pagkakataon talaga tatanggalin tayo ng Diyos. Hindi tayo tinatanggal ng Diyos dahil gusto niyang tanggalin tayo, kundi dahil gusto niyang ipakita na may mas maganda siyang plano para sa atin. Amen. Hindi tayo tinatanggalan dahil galit siya sa atin. Dahil mahal ka niya, kaya ka tinatanggalan para ihanda ka sa mas malaking pagpapala. Amen ba? At para makita mo na yun, kaya ka namumunga, yun ay overflow. Yung kasi yung simbolo kasi ng bunga ay overflow. At di ka namumunga kasi ayaw mong mag-overflow. I-desire po natin yun. I-desire po natin yun. Amen ba? Ano man yung nawawala sa atin. Remain in the vine. Remain in the vine. Yield to Jesus. Concentrate doon sa ating relationship sa Panginoon. Then, hindi natin kailangan mag-struggle to bear fruit. Sabi dito, the branch don't have to struggle to bear fruit. All it needs is to remain. Remain connected kay Jesus. Tayo po yung panandalian tumayo at tayo po yung